sa gitawag nato og 3 pieces of salvation, no? Kita ra ba sa screen mga igsoon? Ang ato nga Gitara topic ko karon na mahitungod sa kaluwasan, no? Gitawag kinig salvation. Murag saksak sinagol gini akong mensahe karon mga igsoonan kay ang akong PowerPoint dunay English ug Tagalog nya. Puro-puro man ta mga Bisaya diri mo nagiingon na tulogid ni kalingwahe ang magamit ron. Yon atong sugdan na makigsunan. Atong topic karon mahitungod sa salvation, no? Tungod sa salvation na ang atong pagpangalagad karon makigsunan wala gid tay laing tumong, wala tay laing makamtan, no? Maora ang kaluwasan nagikan sa atong Ginoong Hesus. Pero dunad ay tulo ka yugto, kung sa Tagalog pa tulo ka yugto nga kaluwasan before nato madawat ang maong kaluwasan makigsuon. Mao kining gitawag og the 3 pieces of salvation. Unsa man kining 3 pieces of salvation? No, ang 3 pieces salvation mao kini siya. Ang una ay justification, panduha sanctification ug ang pantulo glorification, no? Dili naman ni bag-o sa tuwa ni na topic makigsunan, pero ginabalik-balik nig mensahe kanato tungod kay usahay makalimot pata sa maong mensahe nagikan sa atong Dios. Una makigsunan diri sa 2 Corinthians 1 verse 10 sa King James Version gingon dinhi, who delivered us so great a deed, and will deliver, in whom we have trust that He will also still deliver us. Sa magandang balita Biblia, gingon dinhi, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. Diri sa 2 Corinthians 1:10 makigsunan, dunay tulog nga gihisgutan ngiri nga kaluwasan o ililigtas, no? Una, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan tungod sa nahimong kasalanan ni Adan ug ni Eva makigsunan. Doon na tayo nadawat nga sala mao kini ang kamatayon, no? Mo na giingon nga sa uban pa gisumpa ta sa maong kamatayon tungod sa ilang nahimong kalapasan. Mo toy una natong nadawat nga sala makisunan mao ang kamatayon tungod sa nahimong sala. O gingon dinhi, at patuloy na ililigtas kami, umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. No, magpasalamat ta sa atong Ginoong Hesus makigsunan na kung diin ang sumpa na kamatayon sa atong kinabuhi nawala kini tungod sa atong Ginoong Hesus, kay siya na mao ang nagdawat sa kamatayon na unta sa atoa, no? Atong nadawat kini makigsunan tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Diri ta una sa justification, ingon dinhi sa Romans 5 verse 1, giingon dinhi, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nambot pasabot makigsuhan giingon dinhi, ito ang unang hakbang ng kaligtasan kung saan ang isang makasalanan ay pinatawad at itinuring na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at ng sakripisyo ni Jesus sa cross. No, atong Tagalogon na lang. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, na ang justification pala ay unang hakbang ng ating kaligtasan, na kung saan, anong sabi ko kanina, unang kasalanan natin natanggap ay ang sumpa ng kamatayan dahil sa nagawang kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Pero dahil sa ating pananampalataya, no, sabi pa nga dito, ito ang unang hakbang ng kaligtasan kung saan ang isang makasalanan ay pinatawad at itinuring na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So yung sumpang kamatayan pala na dapat sa atin mga kapatid ay anong sinabi dito? Ay pinatawad. Sa paanong paraan? Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ano pa sabi dito? Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at ng sakripisyo ni Jesus sa krus. No, alam natin mga kapatid na lahat tayo ay hahantong sa
kamatayan. Pero mayroon dalawang klasing kahahantungan kapag tayo ay namatay. Kaligtasan o yung dagat-dagatang apoy. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, yung sumpa na kamatayan na yun, bibigyan tayo ng pangalawang buhay kung tayo ay maging tapat na mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano sabi dito? Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at ng sakripisyo ni Jesus. Itong biyaya na ibibigay ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ito ay pinaka mahalaga na regalo sa atin na kung saan ang biyaya na ito kasama na dyan ang kaligtasan at ang ating pananampalataya. Pangalawa, ito ang sanctification. Sabi dito sa unang Thessalonians 4 verse 3, "For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication." Nang ibig sabihin, ang patuloy na proseso ng pagiging banal at paghubog ng pagkatao ng mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ay ang pang-araw-araw na paglago sa pananampalataya at pagkawangis kay Kristo. Ito na yung dalawang yugto, mga kapatid, ng kaligtasan. Una ay nalampasan natin yung unang yugto na kung saan ang sumpa ng kamatayan ay napawi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ito ay bunga ng biyaya, mga kapatid. Kaya dito sa pangalawa, itong sanctification, andito na tayo ngayon. Sinasanctify na ngayon ng ating pananampalataya kung tayo ba ay tapat o hindi. Kaya nga sabi ito, ang patuloy na proseso ng pagiging banal. No, lahat tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Lahat tayo ay galing sa makasalanan. Pero dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, ano sabi dito? Dapat tayo ay patuloy na ipoproseso ang ating pagiging banal. Gagawa tayo ng hindi nakakasira sa kalooban ng Diyos. At ano sabi dito? At paghubog ng pagkatao ng mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Lahat tayo, mga kapatid, ay pinagkalooban ng Diyos ng banal na espiritu na sa atin lang kung paano natin ito pangahawakan. Ano pa sabi? Ito ay pang-araw-araw na paglago. So kailangan pala, mga kapatid, itong pangalawang yugto ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kailangan pala dito ay mayroong pang-araw-araw na paglago. Kaya nga tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya upang lumago ang ating pananampalataya. Hindi lang tuwing Sabado, hindi lang tuwing midweek or bisfer, no? Kailangan pala ang pang-araw-araw na paglago sa ating pananampalataya. At anong sabi dito? At pagkakawangis kay Kristo. So kailangan pala yung pang-araw-araw natin na paglago sa ating pananampalataya ay dapat maging kawangis tayo kay Kristo. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili ngayon, kundi si Kristo. Kailangan si Kristo ang magmamaniho sa ating buhay. Hindi yung sarili nating gusto ang ating gawin. No, kasi hindi yan nararapat kung ang sarili nating gawin. Kailangan ang Diyos ang magmamanipula sa buhay natin dahil siya na ang nagmamay-ari sa buhay natin simula nung tayo ay tumanggap ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag nating gawin ang hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Ang gusto rin natin, tayong lahat ay maligtas. Kaya nga sa ating pananampalataya na gusto nating makamtan ang buhay na walang hanggan, dito sa pangalawang yugto ng kaligtasan, mga kapatid, dapat ginagawa nating proseso ang pagiging banal at gagawin natin ito sa pang-araw-araw. No, hindi porket Adventist na tayo ay maliligtas na tayo pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kasi dito sa sanctification, mga kapatid, kung hindi lumago ang ating pananampalataya sa araw-araw, ay magiging useless lang ang ating pananampalataya. Kailangan lumago, lumaganap ang ating pananampalataya
Huwag nating sarilihin kung anong natanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo, kundi ipalaganap natin. Sabi nga sa banal na kasulatan, ipalaganap, no? Spread the gospel. No, hindi pwedeng itago lang ang natanggap natin. Kaya mapalad tayo mga kapatid na kung saan marami tayong mga ginagawang programa. Lalo-lalo na yung crusade na kung saan ito ay public evangelist mga kapatid, na kung saan maraming nakikinig, maraming nakakakita kung paano natin ipalaganap ang salita ng Diyos dito sa mundo. No? Kaya meron nga akong narinig na isang pastor na sinabi, huwag kayong maniwala na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Paano babalik ang Panginoon kung wala tayong ginagawa? Kaya nga sabi sa Biblia, ikalat natin ang kanyang salita sa buong mundo. Ipalaganap natin at siya ay babalik. So paano babalik ang Panginoon kung isa sa atin ay hindi lumago ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw? Yung pananampalataya nagagamit lang tuwing Sabat, nagagamit lang kapag may crusade, nagagamit lang kapag may activity. No, hindi yan mga kapatid. Dapat araw-araw nating palaguin ang ating pananampalataya. Kasi sa panahon ngayon, sinasanctify ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kung karapat dapat ba tayo sa ikatlong yugto ng ating pananampalataya. No, kaya dalangin natin mga kapatid na kung saan ipalaganap natin ang ating pananampalataya upang marami pang mga taong makatanggap nito sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon sa Kristo. Pangatlo, itong glorification. Ito yung pangatlo mga kapatid na kung saan ito yung pinakamalaking regalo ng Panginoon sa tunay na nananampalataya sa Kanya. Sabi dito, Romans 8 verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Sabi nga dito, ang huling yugto ng kaligtasan. So sa unang yugto, mga kapatid, na sumpa ng kamatayan, na kung saan tinanggap natin ng ating Panginoon Kristo at binigyan tayo ng pagkakataon na mailigtas. At sa pangalawa mga kapatid, dapat araw-araw lumago ang ating pananampalataya. Dapat gagawa tayo na naayon sa kalooban ng Diyos upang makamtan natin itong tinatawag na glorification. Pero kung hindi lumago ang ating pananampalataya, hindi natin makakamtan itong huling yugto ng kaligtasan mga kapatid. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag natin itago ang ilaw. Huwag natin takpan. No, dahil tayo ang naging ilaw sa mundong ito na kung saan tayo ang magdadala ng liwanag sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi dito, ang huling yugto ng kaligtasan na magaganap sa ikalawang pagdating ni Kristo. Yung huling yugto pala mga kapatid, yung glorification ay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. So kung sa sanctification pa lang hindi natin nagagawa, hindi natin sinasantify ang ating sarili upang maging ganap na tunay na lingkod na Diyos, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, hindi natin siya makikita. Kung sa pangalawa pa lang mga kapatid na sanctification, yung pangalawang kaligtasan ay hindi natin na-apply sa ating sarili, delikado, baka hindi natin maabutan o hindi natin mamulatan itong ikalawang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sabi dito kung saan ang mananampalataya ay bibigyan ng maluwalhating katawan at ganap na kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Ano sabi ito? Bibigyan tayo ng maluwalhating katawan. Bibigyan tayo ng katawan na hindi na namamatay. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung makakamtan natin ang huling yugto ng kaligtasan na ipagkaloob ng ating Panginoon Kristo sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Sabi dito sa unang Korinto chapter 15 verse 52 hanggang 54, sabi dito, sa isang sandali,
sa isang kisap mata kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya lahat tayo mga kapatid, hangad ng bawat isa ay makamtan itong kaligtasan o buhay na walang hanggan. Una, natanggap na natin ang unang yugto ng kaligtasan mga kapatid. Ang sumpa ng kamatayan, natanggap na natin. Pero kapag pagdating sa ikalawang yugto, ang sanctification na hindi natin may apply sa ating buhay mga kapatid, hinding-hindi natin makakamtan ang huling yugto ng kaligtasan. Hinding-hindi tayo mapapalitan ng katawan na hindi namamatay. Hinding-hindi tayo pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamahirap mga kapatid, na kung saan sa sobrang tagal ng pananampalataya natin, pagdating sa sanctification, hindi natin na-apply sa ating sarili. Useless ang ilang dekadang paglilingkod natin kung hindi tayo naging tapat sa ating Panginoon. Kung hindi tayo gagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos, yan ang pinaka delikado mga kapatid. No? Lahat tayo dapat sama-samang pagtibayin ng ating pananampalataya. Sama-sama tayong laguin sa araw-araw ang ating pananampalataya upang makamtan natin ang tinatawag na glorification. No? Isipin natin mga kapatid, tatlong yugto ng kaligtasan. Una ay yung tinanggap nating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa, kailangan palaguin natin ang ating pananampalataya upang sa pangatlong yugto maabutan tayo ng ating Panginoon na naging tapat na maglilingkod sa Kanya. Sabi pa dito sa ikalawang Corinthians chapter 6 verse 2, sabi dito, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. No? Wag nating antayin ang kinabukasan, wag nating antayin ang bukas o susunod na araw upang maging tapat tayo na lingkod ng Diyos. Dahil ang kaligtasan hindi bukas, kundi ngayon mga kapatid. Kung tayo ay maging tapat sa paglilingkod sa Diyos, hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon. Kung ngayon napakinggan natin ang salita ng Diyos mga kapatid, pagtibayin natin ang ating pananampalataya na kung saan makakanta natin ang katawang hindi nabubulok, katawang hindi namamatay, at ang buhay na walang hanggan ay pagkaloob sa ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi man tayo perpekto na tao ayon sa banal na kasulatan, pero ginagawa natin ang lahat na naayon sa kalooban ng Diyos upang makita tayong banal, makita tayong maging ilaw sa mundong ito, at yon ay magiging masaya ang Diyos kapag nagawa natin yan, na pinapalago natin ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw. Sabi nga dito sa Mateo 24 verse 13, but the one who endures to the end will be saved. Ito yun mga kapatid, na kung saan, kung patuloy tayo na maglilingkod sa Diyos, doon sa ikalawang yugto mga kapatid, kung patuloy natin gagawin pang araw-araw na paglago ng ating pananampalataya, ito yon, na kapag tayo ay patuloy na maglilingkod sa Diyos, hanggang sa wakas, tayong lahat
ay ililigtas at ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya kailangan lang palaguin ng ating pananampalataya. Hindi susunod na araw, hindi susunod na panahon, kundi narinig natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, narinig natin ang mensaheng ito, dapat araw-araw nating palalaguin ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi wala tayong ibang hangad, wala tayong ibang gustong makamtan, kundi ang buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit paano natin matatanggap iyon kung sa ikalawang yugto ay hindi lumago ang ating pananampalataya? Tuwing Sabado lang tayo nagiging banal. Tuwing Sabado lang tayo nagbabasa ng Biblia. Tuwing Sabado lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Paano natin matatanggap ang glorification? Paano natin matatanggap ang glorified body? Isipin natin mga kapatid, kung gaano kaluwalhati, gaano kabanal ang ating Panginoon sa Kristo na kung saan siya man ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay. Ganon din tayo mga kapatid, mamamatay man tayo, hindi natin maiiwasan yung kamatayan na yan. Pero dahil tinanggap natin ang pananampalatayang ito, bibigyan tayo o binigyan tayo ng palugit ng Panginoon. No? Palugit ang tawag dyan eh. No? Kasi iyon ay palugit na kung saan patuloy nating gagawin. Pero kapag tayo ay nadulas sa palugit ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi natin matatanggap ang glorification na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung saan man tayo naroroon, mga kapatid, kailangan araw-araw nating palaguin ang ating pananampalataya. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, hindi lang sa pamamagitan ng pakikinig, dapat may kasamang gawa. Kaya nga sabi nga sa Biblia, patay ang pananampalataya kung walang gawa. Kasi kung puro lang tayo pananampalataya, walang gawa, hindi yun ang hakbang na kailangan natin gawin. Kasi ang paglago, mga kapatid, ay bunga yan ng pananampalataya at yun ay nagagawa natin sa pang-araw-araw. Kaya sa hapon na ito, mga kapatid, aking inananyahan ng lahat na kung saan andito na tayo sa panahon ng sanctification na kung saan palaguin natin ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi sa Mateo 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Marami mang mga balakid sa daan, dire-diretso lang tayo sentro sa ating Panginoon Kristo upang ang buhay na walang hanggan, ang katawan na walang kamatayan ay matatanggap natin sa tulong ng ating Panginoon Kristo. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid, at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Thank you so much.